So mga idol, ito yung part 2 or continuation ng ating nakaraan na troubleshooting dito sa Raider J115. Ang ginawa ko, nag-request tayo sa may-ari ng motor na bumili na lang ng bagong stator. So dito mga lodi, ito yung bagong stator na pinili. So ayan, genuine yung mga lodi, Suzuki. Ayan. Okay. So sukatan natin ng kanyang resistance kung ilan. Okay. So, yung ating multimeter, ilalagay natin sa resistance dito sa may ohms. Ayan. Dito mga lodi. Ayan dito. Tapos may kasama ng continuity yan. Okay, double function yung ating multimeter. And then, ayan sila natin mga probe. Okay. Asset natin mga paps. So dito mga lodi, ang ititest nyo dito, yung linya ng stator, itong white at yung white at yung dark yellow. Okay. Yung positive probe, ilagay natin sa white. Yung negative probe, ilagay natin sa dark yellow. Yung reading ng bagong stator coil mga lodi, nasa 4.5. Ay hindi. 5. Pinakasagad mga lodi. 5. 4.9. 5. Okay. Pinaka-standard niya. Subuksan natin ito mga lodi. Under pa rin yan. Kahit may problema yung kanyang battery. Okay. Lodi, pansinin nyo. Ayan, ito yung bago at ito yung luma. So pag tinignan mo yung luma mga lodi, halos parang walang problema, di ba? Ayan, ito yung bago. Walang mang putol na mga wirings. Hindi na babalatan yung kanyang coil mga lodi. Okay? Ayan. Hindi na babalatan. Pero, pag tinignan nyo ng maigi, may pagkakaiba. Yung kanyang kulay. Siyempre, lagi ito nagagamit at laging naiinitan sa makina. So, normally, na medyo dark brown yung kanyang kulay. So, ayan. Dark brown mga lodi. Ang gagawin natin mga lodi, ikabit natin itong bago sa kanyang cover. Okay, doon sa kanyang crankcase. So ito mga lodi, nakabit na natin. Kahit di nyo isusian mga lodi, pwede nyo itong gawing test na ito mga lodi. So yung yung negative probe ng ating test light, ito yung crocodile clip. So ito yung crocodile clip ng ating test light mga lodi. So wala tayong crocodile clip kasi yung isa kong test light LED, di ko yung ginagamit sa mga itong pang testing mga lodi. So yung crocodile clip mga lodi, dark yellow mga lodi nakatusok. Ayan. Tapos yung needle ng ating test light sa white wire. So dapat pag sinipa, magkakaroon ng kuryente itong, so iilaw dapat yung ating test light. Sige nga pang. Wait lang. Hindi nakatusok eh. So, LED na natin gamitin mga lodi. Wala tayong pang ipit. Oh, so, ating crocodile clip mga lodi yan. Nandito yan. Dito natin iipit sa yung crocodile clip ng ating LED test light mga lodi, i-clip natin sa dark yellow wire. Tapos yung dulo ng ating test light sa white wire naman. Sige nga pang. Tingnan natin kung iilaw. Yan, meron na. Yung lodi. Yan pang. Yan. Sabihin, goods na yung ating stator. Pag ito namang
dulo na ating test light, pag nilagay natin dito sa negative or body ground, dapat hindi iilaw. Katulad nito. Yan, nakita. Sige nga pang. Ay, nakita nyo, hindi umilaw. So, iilaw lang to dapat pag nilagay natin yung crocodile clip sa dark yellow or dun sa white wire na wire. Tapos, pakik natin kay Pops. Yan, nilipat ko mga lodi yung crocodile clip sa dark yellow. Ayan. Goods na. Alright. So, yun lang mga lodi. So, ang gagawin natin, yung wire na to, idudugtong natin sa bagong socket. Ayan, dito. Ito yung linya ng regulator mga lodi. Ito. Dito yan connected. Okay. Dito yan nagko-connect sa yellow at pink. Okay, so ang gagawin natin, connect lang natin yung mga lodi sa wire ng stator mga paps. Dito sa socket na to. So ito yung dalawang wire na to mga lodi. Ito yung pinagapang ko papuntang regulator. Yung wire dito sa isa, diyan nakakonect yung pink. Ito yung pink. Ito. Diyan, magkadugtong yung mga lodi. Tapos yung isa, yellow. So gagawin ito mga lodi, ihinangin lang natin yan. Tapos idudugtong natin dun sa dirty yellow tsaka yung white wire. Pwede makabaliktaran mga lodi yan, walang problema. Yung yellow na to, yung yellow ng regulator, pwede mong ikabit dito sa white wire ng stator. Or yung pink ng regulator, pwede mong ikabit sa white wire ng stator. So baliktaran mga lodi. Kaya ganun mga. Tapos yung yellow wire, pwede mong ikabit dito sa dirty yellow. So baliktaran mga lodi, walang problema dyan. Hindi magkakaroon ng problema yung motor niya dyan sakaling magkabaliktad. Kasi output lang din yan lahat mga lodi. Nag-convert kasi tayo ng full fade. So walang problema kung magkabaliktad. So yung mga lodi, isang wire nasa white. Yung pink wire nasa white wire, okay? Ng stator. Yung pink ng regulator, kinonect ko sa white ng stator. Tapos yung yellow wire ng stator, kinonect ko sa dirty yellow ng stator. Okay, so yan. Ayan, sunod. Last test natin mga lodi dito sa red wire ng regulator. Okay? So dapat may lalabas na output na dito pag kinik. So dito may lumalabas na lodi sa white wire, may lumalabas na at saka sa dirty yellow.
So, ititest natin, dapat may lumabas na rin dun sa red wire ng regulator pag kinik. Okay. Ito mga Lodi, dagdag info lang to. Raider 115. Stock stator niya mga Lodi, dagdag info lang to. Half wave to siya. Kaso, ang ginawa ko dito mga Lodi, full wave ko. Ang kagandahan dito sa stator ng Raider J, yung negative ng kanyang stator mga Lodi, dito nagagaling sa harness. Ang gagawin nyo, ang ginawa ko mga Lodi, inalis ko yung negative. Tapos yung negative, kinunik ko dito sa regulator. So, full wave na regulator. So, ang nangyari, full wave na agad siya. So, di na kayo maghihinang or magka-convert dito sa loob ng stator mga Lodi. Sa labas lang talaga kayo, para siyang Yamaha. Madali lang siya. So, gawin natin. Check mo. Yan. So, ito. Balutin natin yung matapos natin ito ma-check. So, dito tayo sa red wire mga lods. Dahil pag kinikik mga Lodi, may supply dito, may output na dito sa galing stator. So, ngayon, dapat pag kick, meron din dito sa regulator na red wire. Okay. So, nakaraan kasi walang output dito mga loads. So, dapat pag tinesto ito mga Lodi, nakabaklas sa positive terminal ng battery. Tingnan natin. Lusin natin mga paps. Napang. Kahit hindi kayo mag-kick o i-kick nyo yan, iilaw na talaga yung test light nyo. Kasi may supply na positive. Dapat naka-bunot katulad yan mga lods. Okay? Crocodile clip sa negative. So, pwede dito sa body ground. Idikit na natin yung mga loads dito sa body ground. Tapos yung needle ng ating test light, idikit natin dito sa red wire ng regulator. Dapat pag kick, iilaw. Sige nga pang. Ayun. Yan mga Lodi. Buhay na siya. Papang. Alright. So, ibig sabihin, goods na yung ating power source. Okay. So, may source na sa mga Lodi. May source na siya ng kuryente. So, hindi na ito malulobat. So, kung naalala nyo mga Lodi, nung Friday, okay, yung ating output ng battery, yung output ng battery nito mga paps, nasa 11 lang. Okay. So, ngayon, gagawin natin mga Lodi, check natin. So, dito sa multimeter mga Lodi, DC tayo mga paps. Okay. So, dito, kailangan natin i-on yung susian. Susian ng mga motor mga Lodi. Okay. So, siguro po pwede ba to? Check muna natin mga Lodi, yung kanyang reading. Reading ng kanyang output ng battery. So, 11.5. Yan mga Lods. So, once na pinastart natin yan, pababa talaga siya. So, dapat habang umaandar, sige pang. So, dapat tataas to. Parin mo ako pang. Yan. Ano yung mga loading? Dati kasi, kahit naka-start yung motor, on silang. So, yan mga Lodi. Ayan. Ito ba natin i-rev mga Lods ha? So, 13.6 yung pinakamataas. Goods na yan mga Lodi. Okay, yan talaga yung pinakatasagad niya. So, sa full wave, 13.6. Good na yan mga loads. Hindi na malulubat. Okay.
So yun mga paps, yung ating troubleshooting dito sa Raider J115. So, unang punta natin dito mga lodi, araw yun ng Friday. May ginawa tayo pero hindi natin na paandar yung motor. So, ngayon, Sunday, ito na yung resulta. Gumagana na po yung motor. So, sundan nyo yung ating tutorial mga lodi kung paano mag-troubleshoot ng motor na walang lumalabas na output doon sa red wire ng regulator. Kung walang output mga lodi, huwag agad kayo magpalit. Pwedeng stator yung may problemas. Susubukan natin paandarin yung motor. Okay, so susi natin. Ayun. So okay na mga lodi. So lahat na mga lodi, working na yan. Ito yung napalitan natin mga lods. Ayan. Ito nga kanina, napapansin nyo yung stator, mukhang okay naman sa labas. Pero pag tinest yung resistance, napakataas na. Okay? So yung regulator mga lodi, pinalitan na rin natin. Kasi bumili na rin si Pops ready ng bagong regulator. So kaya sinalpak na rin natin yung bagong regulator para magamit. Okay? So yun lang mga lodi yung paano mag-troubleshoot ng motor ng Raider J115 na walang kuryente na lumalabas galing stator regulator papuntang battery. Okay? So kung nagustuhan mo ating tutorial, ay inaanyahan kitang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng itong mga videos ay updated ka. At syempre na rin mga lodi, follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Light With Fire. Once again, Light With Fire, the wiring motovlogger, ride safe and kabis mga lodi. Alright.